our Watts sa Negros. May kang tanan sa sining mga hindi palarihos o alalangay nga practices dra sa Seneco, may kang tanan sa ila sining nga disconnection policy. Isang tanong, isang sagot. Straight to the point. Mr. Winnie Sancho, this is Radyoman Johnny Bigay, kag Radyoman Sir Santillan. Mayong aga, Sir Winnie. Yes, good morning, no? Radyoman Johnny and Radyoman Serge. Mga aga sa atong mga tagpulamati. Okay. Labi na gid ang mga konsumidor sa Seneco. Sir Winnie, ining memorandum bala nga ginpadala ni Attorney Arnel Lapore address sa kay Engineer Norman Pulientes nga dapat imbestigaran ining 200,000 pesos nga overtime claims ni Miss Tiffany Montaner kag ining 6 ka bulan nga wala kabayad kuryente nga siya to ni Ray Gorgonio pero wala na utdan kuryente, Sir Winnie? Well, it is shocking to know, no, that those who are opposing the joint venture agreement, no, like sino na Stephanie Montaner, former President Sangpior, siya man ang nagapamatok sa joint venture agreement, pero siya man ang nagabiolate, no, sang policy sang Seneco, like for example, ma-overtime kay mo 200,000 niya. Sobra naman that is an abuse of management prerogative, no. Ang mahambal ko lang siguro Radyoman Sir kag Radyoman Juni, wala sila sang moral ascendancy, no, nga magpamatok. Kaya ang ginahimo nila mismo contrary sa ila gina-spouse, no. Asling nila kuno ginapamatukan nila ang GBA kay mamahal ang kuryente, tapos magalain ng pulisiya sang Seneco, but locos talking, no. Dirito na lang kwaon sa sa kay Montaner, gasiling man siya, labor advocate siya, no. Ang former ang presidente subong sang Sangpior may ara man na mga kamalamalahan man da, no. So ang punto ko lang, amo nagaling nga ginapamatukan nila ang joint venture agreement kay man sa ila paminsaron bla Radyoman June kag Radyoman Search nga daw ginapanag-iyahan nila ang Seneco. Daw in-claim bala nila ang Seneco. Nga ti pagusto lang kami ako nano nga mo imunde o 200,000 nga overtime, and then selective ang ilang disconnection ang kaluluoy man da yang konsumidor nga pigado ya one bill policy pag hindi ka kun utdan ka, no. I was there one time nagapungko ko sa may kuanda sin guard house black kay may makadto ko sa babaw hindi man ko diretso, may babae nga nagwa nga nagahibi, no. Pamangkot ako lang ko nga gahibi to siya, anya tanon mo kay wala gid pasugtan in utdan gid siya sang kurente tungod sang one bill policy. Di ba nga mo niya, pila to ka bulan anom ka bulan ang kay Attorney Ray Gorgonio kuno anom ka bulan wala mo utdan? This is discriminatory na ya, and the record will speak for itself, ne. Pero karon na ya tuod man ginabi nga hindi na ni aligasyon mo kaya kung may investigation matuod din si Attorney Gorgonio abogado kabalo mo na siya ni bla kun hindi bala ang simple da nga mga inabalaan nato na abiyay hindi man ta abogado pero tisling niya, if you will come to court you must come to court with a clean hand. Clean bala ang ilahans magamuna, no. So kakuan sini, no, this is not only sa ako niya pagtanaw daw ka demoralizing bala nga ti ang mga konsumidor yang nagaagunto kag nagasunod gid sang pulisiya kay ti dapat siniya tani ning natungdan bala ning mga supervisors o kun base manager man ni siya kung sino ning ginaimbestigahan, dapat ni sila i-suspend, no, para hindi sila maka-interfere sa ongoing investigation, no. Ti kadugay naman sang aton nga criticize sa Seneco nga tungod sining mga abuses, no, mismanagement. Pero ti subong ho nagalutaw na ti parehostos kay Mr. Ernie Pineda. Why man to siya gali mautdan to pilak bulan, no? Kay tungod nga kaupod nila mo sa pagpanguntra sa joint venture agreement, no. So diri nagagwa nga
ang mga naga-espouse ang pagpangontra sa joint venture agreement, amo manggali ang mga violators, no? So, ano klase nga kuha ng inyo man, nga kausa, no? Kung mag-select mo, abi may kausa, gid man kamo. Nga kamo mismo, nga nagapangontra sang joint venture agreement, nga maga-implementar sang reforma, kag tadlungon ang siniko, para mangin mahapos ang paghulag sang siniko, mag-adapt sang policies which are pro-consumer. Di ka mo man mismo ang gabayular at the start, no? Ara ka mo da sa sulod. Okay. You have responsibilities pero wala nyo mangintumay. Sir Winnie, ini tip of an iceberg pa lang ang aton nga nakitaan, kag previously may mga aligasyon na, kami mga problema na on how some department heads and employees sang Sineco naga-pangsyunar, especially to the detriment sang aton sini nga mga konsumidor. Kontento ka bala, Sir Winnie, sa hulag o kungiho sang management sa pagdisiplina sang iya sini nga mga iring employees? No. Dapat may ara kita ginatawag yang measures to be taken, no? Kung ako lang gani Radio Manjuni nga total revamp, no? Kamante ini sila enclave na nila, naka-entrench na sila sa sulod sang Sineco, daw wala sang may naga-chekyar, no? Wala sang oversight committee nga nagalantaw sang ila mga pagwaslik poder, no? Sa sulod sang Sineco. I am not contented, no? Unfortunately, no? With the imposition of measures, no? That should correct, no? That should correct the policies of Sineco. Agud to nga mabatyagan mo ni sa mga irresponsable ni nga mga tao ni kay man abi mo way na sila nakulbaan, way na sila nadlok ya kay nga ati way man may nagakwan mo, way man may naga-chekyar sa ila, pero kung may siling nga heads will roll pagkatapos ini kundi matagam sila Radio Manjoni. Considering isang technicality o kung mga technical expertise nila, sila dara masig katrabaho, basi hindi kaya ni Sineco mag-implement sa mga disciplinary action, Sir Winnie. It's because nga nadlokan sila, basi ma-paralyze ang operations? Te, kung nila i-paralyze ng operation, yung economic sa butas na no? Pero ang responsibilidad sa pagpadalagan sang Sineco, ako tumatagan kita sang nagakaigo, reliable nga efficient power supply, ginhatag sa inyo mga kamot. No? Kay kamo ang responsable sina. Dereliction of duty na ya, no? Kung masiling mamalos kamo, nga himuon nyo na ya, kay tungod nga gin-id-id, kagin-usisa ang mga ginaaligar, no? Nga mga anomalya, kag malpractices, no? Nga ginahimo dira. Kung ako kinanglan, investigahong inaslan, there should be a committee, no? To handle that, nga hindi taga Sineco, no? Okay. By may representative ng consumers, media, daga kung sino pa da, no? Kaya kung ang plano nga sabutahion ang ang Sineco hindi na mayo. That is why no sa amon yung bahin na Radyo Manjoni. Nagapost kami sang joint venture agreement. Tungod na kay balo kami nakabasa man ko sang joint venture agreement, although hindi ako expert pero nakita na ko nga ang mga terms and conditions are fair enough to implement reforms in Sineco and of course to apply what we call structural changes, no? Ti amat-amaton talang ni abot tumang bag-o. Pero ini yang pwersa nga nagapamugong sang joint venture agreement, amo man gali ang mga violators, no? Kung sa mga bala matag naton example, iskalawag, no? Mga pulis sabi, no? Enforcers, law enforcers who are law breakers. Ti amo ning guwa sang mga natungdan dira abi, no? Labi na gid ang empleyado sang Sineco kag ang mga supervisors kag manager, you are a disgrace to the consumers. Kay nga ti kami gapulaw bugtaw kami bisan na mo among kwarta namon ibayad na mo na para hindi kami mautdan kamo daya daw gapin na gusto kamo da as if you are the owners of Sineco, no? Kag Sir Winnie, ang masubo kay gabaton kita, gahatag kita sang amo ni kadalag ko nga overtime nga wala man balik sa konsumidor sang maayo nga serbisyo. For example, tani kung
nagtaas ang collection efficiency bala kag napanubo ang systems loss to hindi man tamanugon maghatag sila pa konsuelo o kun overtime kung gin pangabudlayan gin man nila initudo. Yes, Juman Junior, amo nang katingalahan. Kay kadlag ko sang ilang overtime, andiet ang ilang productivity, hindi mayo kay nga ang collection efficiency nila pila lang ka percent, no? Kag ang systems loss wala man mapanubo. So it is very plain and simple to say nga ang ilan na iya nga gina-manipular na iya nga para sa overtime la is for themselves and not for the consumers. In the same manner, ang ila pagpakontra sa joint venture agreement is to preserve their comfort zone, no, kag ginaproteksyonan lang ilang mga perks, allowances, and all of their benefits in confusing abundance sa Radyo Manjoni. Oo. So, Sir Winnie, pwede ba lang magsulod sa eksena ang komitiba ni Councilor Calao Puentevilla nga mag-conduct sang investigation in aid of legislation abi parte sa operation sang Sineco subong kag ining mga problema nga nagatuluhaw na da from within? Sa kung sa akon lang pwede gid kay nga because Sineco is an institution imbued with public interest. Di karon si with all due respect sa kay Councilor Calao, siyang chairman, Committee on Energy and Think and Public Utilities. So, I think it is incumbent upon him, no, to look into this matter. Kay manti ang public interest now is in jeopardy, no, by virtue of some people inside Sineco who are in a way makasili. Kung nga daw ginasabotahe, iti kakita mo yan sang overtime na 200,000 man, no? Kag ang ano bala ang ila mga manipulations ang pulisiya, dira way takbalo. Kamanti sila yang nagakuan mo, sila ang nagahimo sang mga amuna nga mga tikang abino. So I think di sangguni ang panglunsod ang chairman sang Committee on Energy should come in, no, to address this matter once and for all, no, because of the present situation in Sineco nga nagadugang nga nagalala. Okay. Pwede man siguro di Sir Winnie pangayoon nanay ang technical assistance sang NEA, no? Yes, NEA. Kag kahit ang Sineco is under the supervision and control of NEA, no? So ang NEA mga ma-provide siyang technical assistance. Kagti once and for all tagaanta ni period kadugay na ni dekada na ni mga kamalamalahan sa Sineco hindi na ta sineya kaagwanta ya. Ti karon anay kay may mga mekanism tani nga nagatulod sini sang mga reforma da balabagan yuman. Anong inyong motibo? Hindi para sa siling proteksyonan ang konsumidor kundi proteksyonan ang inyo kaugalingon. So nagapangabay lang kami, no. Labi na gid ang mga konsumidor nga nagapamati, no. Mag-isa kita kang mag-ugyon. Kaya ang Sineco ni isa vital industry ni mo. Amo ning aton ginadil adlaw-adlaw, no, sa aton pagpangabuhi ang power supply. So we have the right to demand for an efficient service and honest administration in Sineco because we are paying our monthly bills religiously, no, in observing the one bill policy. Okay. Sir Winnie, being the foremost advocate sang joint venture agreement kay sunod sa imo na review ninyo diligently ang kontenido sang proposed nga joint venture agreement. So far mga 60 sobra na 67,000 ang nagbutar sang yes kag mga 21,000 na lang ang kulang para nga ma-carry over ining joint venture agreement ni Sineco kag ni PHI. Gapati ikaw, Sir Winnie, nga ma-achieve ining kulang pa nga buto para nga ma-approve sa plebisito ang GVA? Yes, no? I firmly believe nga ma-achieve na siya within the next Saturday and Sunday, no. So kung ma-achieve na siya sa akong pagtanaw, in my own humble opinion, hindi na kinanglan nga padayonon pa. Kaya nga hindi ma-achieve, the people are feed up. Feed up na sila Radyo Man Junior, kag Radyo Man Surge. Sa pag-brown out gani, daw lang ulango nga istorya bla. May amigo ko nagsugid niya, nag-brown out. May tao nga sa tupad balay na naglagan sa dalan. Gasinggitan siya, yes to GBA. Yamang amo lang niya nga pirmi lang ako. Mano pa kamo, no? Inaya mga lango-lango abi to brighten our day.
Pero it only shows to prove na nabatyaga na kung nakita na sang konsumidor. In a manner, subong pa lang nga daan, Juman Juni, the consumers had already spoken sa 67,000. They had already spoken. And I am expecting that by the next Saturday and Sunday, ang additional vote will manifest inatawag natin lang overwhelming desire of the consumers to support the joint venture agreement and to implement the long-dreamed reforms in Sinico for the greatest good of the greatest number of consumers. Sir Winnie, salamat nga madam mo sa mga time. Good morning, sir. Thank you. Good morning. Salamat, Sir Winnie. No? So, muna siya ang ining memorandum on the rendition of overtime. No? Again, padala ni Attorney Arnel Lapore kay Engineer Norman Polientes, ang manager sang Consumers Account Department ini siya. Kag gin-atensyon naman kay Engineer Josel Kamapantiro, no? Ang Chief sang Account Services Division. Angot naman sining pag-question sa mga 206 mil, no, nga overtime ni Mrs. Stephanie Montaner. Anay head naman sang CURE. Siyang narehistro nga pinakamataas nga overtime in the past 6 months from January to June 2023. That's mga 33 mil kada bulan, Sir Johnny, no? So, isa na nakasweldo man sang isa ka empleyado. So, pwerte. No? Ano gid ang pulawan, no, ni Montaner kung nga amo kinikat dako sang iya sining overtime. So, apisar nga manubo ang collection efficiency sang Sinico ara gid lamang sa mga 87%. Pero nga may mga kaangay pa sina, no, nga mga overtime. At the same time, so no, Attorney Arnel Lapore, niya explicar nyo ba ini nga ginhold ining account ni Felix Sipilga nga ini nga 3 ka bulan nga way man nakabayad. Kag ining 6 ka bulan nga balayran ni Attorney Ray Gorgonio, no, abogado sang CURE, 6 ka bulan way man nabayran. Ano ang natamo? No, kay kumong barkadahay